Hi, hello mga ka-babes! Welcome back again to my channel. For today's vlog mga ka-babes, finally makakapunta na kami sa mga iba't ibang agency dito sa Doha, Qatar. Actually mga ka-babes, matagal na po talaga namin ng partner ko na pinaplano na bumisita sa iba't ibang agency dito sa Qatar. Alam ko, karamihan sa atin na bilang isang OFW na natatakot na sumubok sa iba't ibang agency sa Middle East kasi alam naman natin na maraming scam ang kumakalat. Kaya yun talagang minimake sure talaga namin ng partner ko na sana hindi kami ma-scam and talaga yung agency na yun is legit. Talagang puro kami search ng search. Kaya ngayon nakapag-decide na talaga kami na puntahan yung mga agency na yun para magkaroon na kami ng clear mind tsaka maging tatanong namin yung mga process kung paano. Ayun mga kabibs, pupuntahan namin ngayon yung one-step services dito lang sa may Doha Souk Mall, malapit sa may Al Nasser, kung alam niyo yung Markham Mall. So, isa sila sa mga nagpa-process ng mga documents kapag once na gusto niyo pumunta sa Europe country. So, marami rin silang mga iba't ibang country. Babalitaan ko na lang kayo mamaya mga kababes kung ano yung mga pinag-usapan namin doon. Pumunta lang kami doon kasi gusto lang namin na makausap nila kami at gusto rin namin na makausap sila. Nagdala lang din kami ng resume kasi in case na hanapin nila. Ayan yung Markham Mall mga kabibs. So, pag nakita nyo na yan, punta lang kayo din sa may gilid. Lakad-lakad lang kayo. Pag nakita nyo yung Doha Souk Mall, pasok kayo doon. So, sa second floor po siya. Pili na lang kayo kung mag-escalator kayo or elevator. Basta second floor yung office nila. Hello mga ka-babes, so ayun nga, kauuwi lang po namin. Ayun, nakausap na rin namin finally si Sir Mark. Isa siya sa mga may-ari no One Step Services. So yun, nag-discuss siya about sa amin kung ano yung mga hiring. Meron sila doon na Croatia, Czech Republic, tsaka Bulgaria, at tsaka Romania, Serbia, and Poland. So ilagay ko na lang dito para meron din kayong reference. So, yun yung mga vacancy nila sa Croatia, yung mga housekeeper, barista, baker, butcher, cook, or chef, kitchen assistant, waiter, waitress, concierge, and electrician, welder, and bartender. So, yan yung sa Croatia. Yung sabi kasi namin kay Sir Mark, kung meron silang hiring sa Croatia na factory worker kasi yun yung target namin ng partner ko kasi dahil yun yung gusto namin na maging work doon sa Croatia kasi nga long term siya na contract and hindi siya seasonal job tsaka malaki din yung sahod and per hour kasi yung sahod doon pero depende naman kasi sa company yun minsan hindi per hour, minsan isang net na siya, ganun. Depende talaga sa company. And ang kinagandahan kasi doon, kaya yun gusto namin factory kasi nga sabay kami na
mag-a-apply kasi yung partner ko meron na rin siyang naging experience bilang isang factory kasi sa Pilipinas ganun yung naging trabaho niya. And ako, wala naman akong experience sa factory worker. Yun ang kinagandahan doon. No need na mag-interview. Hindi na ako interviewin ng employer na galing doon sa Croatia. Talagang basta may pera ka, yun, pasok ka na agad sa posisyon na ganun. Ayun, nag-usap-usap kami nila Sir Mark. Maganda yung office nila doon sa may loob ng Doha Souk Mall. Kaya punta na rin kayo dun mga kabibs, mag-inquire lang kayo at kung ano yung mga katanungan nyo, mga concern nyo, questions, ganyan, sasagutin nila yon ng maayos. Ayun yun, pinag-uusapan na rin namin yung mga agency na mga scam dito sa Qatar kasi 'di ba ang dami na talagang naglalabasan ng mga scam. So ilalagay ko din dito yung mga nagsara daw na mga agency dito sa Qatar kasi ang dami talagang nabiktima. Hindi lang yung ibang lahi, pati na rin ng mga kababayan natin na Pilipino. So, ang hirap na talaga magtiwala. Kaya nga, yung nag-usap-usap kami nila Sir Mark na mahirap na talagang magtiwala sa ngayon kasi nga, hindi na nila alam kung saan sila daw magtitiwala. Bago pa lang silang bukas yung one-step services. So, bali, lima silang Pilipino ang may-ari nun. Kaya, yun talagang legit na legit. And, walang involved na ibang lahi yung may-ari doon sa one step. Kaya talagang kapag gumawa sila ng mga illegal recruitment, so sila lang din mapapahamak. Siyempre, ipupusin sa kanya-kanyang mga Facebook, di ba, mga page, ganyan. So, mapapaya sila pati mga pamilya. Kaya talagang sinisigurado nila na legit talaga sila. Tapos, ayun, tinatanong-tanong na rin namin si Sir Mark yung mga process papunta doon. Sa ngayon kasi, nakafocus siya sa Czech Republic kasi yun lang yung project niya ngayon na gusto niyang may project siya na bultuhan, kumbaga maramihan yung dapat niyang mapaalis dito sa Qatar papunta ng Czech. Kaya naghahanap siya ng mga Pilipino na kagaya ko, mga kababayan namin na gustong mag-check kasi doon mas malaki din naman ang offer. So, yun. Kaya sabi niya, bukas balitaan niya daw kami kung meron siyang mahanap na employer sa Croatia. Meron naman daw, kaya sabi niya, mag-antay lang kami, basta babalitaan niya daw kami. So, yun. And marami pa kami mga pinag-uusapan doon. Hindi lang about sa mga requirements or what, ganun. Pati na dami yung mga kakilala namin na nandito sa Qatar, nandun na rin sa Europe, ganyan. Yung about naman sa mga requirements, mga kababes, yun, sinabi niya lang sa amin, yung passport, QID, at saka, ano pa ba? Kalimutan ko na yung iba. Basta, ang sabi niya pala sa amin na huwag mo nang isipin yung requirements. Ang dapat niya munang unang gagawin na hahanapan niya muna kami ng employer doon sa Croatia. Pag-aaralan niya kung paano yung proseso. Kasi as of now, ang target niya kasi na bansa is yung sa Czech Republic. Naghahanap pa kasi talaga siya. Kailangan niya talagang may mapaalis. Kasi may mga quota-quota yan sila. Pag marami silang napaalis, syempre meron silang incentive dyan at saka malaki yung pera na kikitain nila. Kaya ganun. So, ayun lang mga kabibs yung gusto kong i-share sa inyo. And yun, mag-ingat lang talaga sa mga scam na mga consultancy at saka mga agency man yan. Lalo na sa Pilipinas, madami din yan. Kita nyo mga kabibs, nandito na kami sa Qatar pero ang dami pa rin mga scam. Kaya talagang sobrang hirap na talaga magtiwala.
And yun nga, inopen up ko din kay Sir Mark about dun sa agency na kung napanood nyo yung previous vlog ko mga kabibs, yung about sa agency na Alba Elite Consultancy. So yun, inopen up ko yun kay Sir Mark kung legit ba to, kasi nga ang hirap naman kasi na magbitaw ng pera tas hindi naman pala legit, di ba? So yun, sabi niya i-forward ko daw yun yung mga requirements na sinend din sa akin ng agency na yan, i-check niya daw lahat. So ayun, and yun, naghingi rin ako ng mga advice sa mga kakilala ko, mga friend ko, kung alam ba nila to, kung may nagpapaalis na ba, yung mga ganun. Kaya talagang pagka-involved is yung pera, dun na kayo mag-isip. Hindi naman kami nagbigay ng pera Nag-consult lang naman kami kay Sir Mark. Kaya talagang, yun, legit talaga sila, and may mga napaalis na rin naman kasi sila. Kahit na bagong open pa lang sila. Actually, this year, 2025 lang sila nag-open itong January. Tapos doon na rin nag-boom yung nagkalat talaga lahat-lahat ng mga scam na mga agency. Kaya ganun, ang hirap na daw magharap pa ulit ng mga aplikante na gustong mag-Europe kasi natatakot na rin sila. So, ayun mga kabibs, ang dami ko nang nasabi. So, sa uulitin ulit sa next vlog ko kung anong magiging balita sa amin ni Sir Mark, kung meron na siyang nahanap na employer sa amin papuntang Croatia. And yun din kasi mga kabibs, nagustuhan namin talaga sa Croatia. Doon kasi yung napupusuan namin dahil nga nandun yung mga kaibigan namin. Syempre, in case na may mangyari sa amin, pero wag naman sana. So, in case na may mga problema kami doon, at least may malalapitan kami. Kasi doon sa Croatia mga kabibs, talagang lahat ng mga nandito sa Qatar or lahat ng mga nasa Middle East na mga kabayan natin, nandoon na talaga sila. So, ang dami ng mga kabayan doon sa Croatia. Kaya doon talaga yung napili namin. Compare kasi sa Czech Republic, konti pa lang. Pero yun nga daw, sabi ni Sir Mark, yun nga, ang kinagandahan doon kasi nga, hindi crowded. Kasi sa Croatia, crowded na kasi ang dami ng mga kababayan natin na katulad namin. And marami na rin na ibang lahi. Hindi daw katulad doon sa Czech. Konti pa lang. Pero, yun nga, kung gusto daw talaga namin sa Croatia, gagawan niya daw ng paraan. So, ayun, balitaan ko na lang kayo mga kabibs kung ano pa yung mga process na gagawin namin. And yun nga, sabi nga ng partner ko, tinanong niya nga si Sir Mark kung in case na possible this year, 2025 ng April, kami magpa-process ng mga documents papunta sa Europe, Croatia. So, ilang buwan yung pag-alis namin. Ang sabi niya, 6 months or to 8 months. Yun ang sabi niya, estimate niya. Pero kasi, minsan, pag sinabi niya daw na 6 months, ang nangyayari, yung mga kabayan daw natin, na katulad namin, nag-expect talaga na after 6 months, talagang makakaalis na. Syempre, talaga, ganun talaga tayo, di ba? Yung na-excite tayo, tapos, nakaplano na kasi lahat, nakapag-resign ka na sa previous company mo, kaya talaga ini-expect mo na 6 months. Kaya ginagawa nila na 6 months to 8 months para walang sisihan, di ba? At least, naka-prepare lahat. And maganda rin naman yun. Mas maganda na linawagin nila ng maayos para tayo mga aplikante, hindi tayo antay ng antay, di ba? Ang hirap din naman kasi ng ganun. So, yun nga, yun mga kabibs, salamat sa panunood. So, next vlog, abangan nyo na lang kung ano yung mga i-vlog ko pa about sa One Step. And marami pa akong i-vlog siguro mga kabibs about sa agency dito sa Qatar na mga legit. Isa din yan sa Alba Elite Consultancy. Pag meron kaming time, pupuntahan din namin yan. Hindi ko naman sinasabi na talagang scam yun. Pero syempre gusto din natin na linawagin, no? Wala naman akong sinasabi na scam yun. Gusto ko lang talagang
i-clear kung totoo ba talaga. Kasi mahirap naman tayo na magtiwala agad. Kaya dapat maghingi pa rin tayo ng opinion ng ibang tao na mas na maraming may alam compare sa atin. So, ayun. Bye! Thank you for watching.